Ano po itong dating negosyo po ninyo? RTW, din RTW. footwear. So, nabakbak yun, nasira Nagbabakbak yun. na po. So, naitapon. So, lugi na. Iyak ako. I'm Vincent, your Chief Laundrypreneur, and this is The Bullionaires. Sabi nila, ang pagsisimula ng negosyo ay para sa mga bata lang. Pero paano kung sa gitna ng iyong edad, susubukin ka ng tadhana? Bago natin ipakilala ang ating susunod na guest, meron muna akong tanong para sa audience. May expiry date ba ang inyong pangarap? Ang guest natin ngayon ay isang 51-year-old na entrepreneur mula sa Fairview. Mula sa isang negosyo, bumagsak, pinili niyang magtiwala muli para bumangon kasama ang kanyang buong pamilya. Kilalanin natin ang lakas at pananampalataya sa likod ng Daisy's Laundry Shop, si Miss Daisy Echapare. Welcome po sa Bullionaires. Buti po na paunlakan niyo po kami dito sa aming mumunting show para makapag-inspire po tayo ng ating future Bullionaires. Ano po itong dating negosyo po ninyo? RTW, din RTW. footwear, pang school, Yes, din bag. Lahat na set. Kung hindi po ako nagkakamali, nagsimula po itong medyo humina na talaga nung panahon ng pandemya po. Oo. Nalugi po talaga kami nung panahon ng pandemic. Nagsara na din tuloy-tuloy din ang renta. Sana namin kukunin yun, wala naman kaming daily income. Di ba may life spam ang mga sapatos? Yes po, yes po. So, nabakbak yun, nasira Nagbabakbak yun. na po. So, naitapon. So, lugi na. Iyak ako. Sabi nga nila, no, when God is preparing you for your next big success, dinadaan ka na sa challenges Yes. in order for you to be prepared of the Yes. next big thing Yes. in your life. Totoo yan. Nung panahon na pabagsak na, nagpipray kami. Nagpipray ako, Lord, bigyan mo kami ng panibagong business. Bigyan mo ako ng knowledge, ng wisdom, panibagong business na magtataguyod, na magpo-provide sa amin ng pamilya ko. Yung kaya ko na ipatakbuhin. Isang araw, dumaan ako sa isang laundry. Sabi ko, Lord, ito yung gusto ko. Ito yung pangarap ko. Sa tingin ko, kakayanin ko to. Marami akong nilapitan. Nag-inquire ako ng machine kasi wala akong alam wala akong kilala. Saan ako lalapit? Saan ako pupunta? Then, hindi ganun kalaki yung hawak namin pera upang magsimula sa ganung business. Tuloy ang searching ko sa online. Pero habang naghahanap ako, patuloy pa din ako nananalangin na, Lord, yung tama po na ibibigay mo sa amin. Yung hindi ako lulukuhin, baka may scam lang ako. Basta pag may gusto ako, hinahanap ko talaga. Biglang lumitaw yung page ng Bulacrib. Nag-message ako, may sumagot ka agad. Nung time na yun, sir, ay kulang din talaga yung puhunan ko. So, lahat ng kailangan ko, nasagot ni Bula. Lalo na yung credit card, yung isa kong machine na i-avail. Si Bula lang ang tumanggap. Yes, ma'am. Siya lang ang nagtiwala. Ma'am Daisy, 49 years old na kayo nung itayo nyo ang Daisy's Laundry Shop. Bakit po Daisy's Laundry Shop ang naging pangalan? Ang Daisy Laundry Shop ay simbolo ng isang bagong pangarap, isang bagong pag-asa. Napakaganda po. Nung unang pagbukas po ba na natin ng laundry shop, for sure, na-meet nyo din po itong ganitong challenge na sa unang araw, takot at takot tayo, may magpapala ba kaya sa akin? Yes sir. First day mo, kasi may mga pa-promo ka normal na may magpapalaba po talaga. Din second day, third day, fourth day, doon na pumapasok yung mga pagsubok. Sinubok ng todo ng Panginoon yung laundry na ipinagkalob ng Panginoon sa amin. Pero di ako sumuko kasi sabi ko, Lord, binihingi ko to sa iyo Binigay mo to. So, panghawakan ko na palakasin mo. Hindi ako sumuko, tuloy ang prayer. Yes, pero pinaganda ko lahat ng service na pwede kong ibigay sa customer ko para maging happy sila. Kinukuskus ko yung medyas. Isa-isa ko yan, sir. Nakaka-relate po ako. Oo, kinukuskus ko yan para mapaputi yung mga medyas, yung mga damit nila. Siniseparate ko yan, nilalabahan ko ng mano-mano. Maraming pagsubok talaga ang pinagdaanan bago pinagpala ng Panginoon.
Ano yung biggest challenge ninyo nung kayo ay laundrypreneur na? Yung challenge na kung papaano siya pagandahin talaga. Kasi marami ang laundry, marami tayong kalaban. So, kung papaano siya mas better ang aming service ng Daisy Laundry Shop. Sabi nga nila, hindi nyo po kailangan maging genius para maging successful sa buhay. Ang kailangan nyo maging consistent at disiplinado. Consistency is the key. Paano po naging katuwang ang Bulak Rib nung panahong nag-uumpisa kayong muli? Naging katuwang ko talaga ang Bulak Rib, simula pa lang. Unang araw pa lang, mula nung i-deliver nila yung machine, sila ay nagturo sa akin paano ko magsalang, paano pumindot. Di ako marunong nun eh. Sila nagturo sa akin paano bilangin ng manual. Sila nagturo sa akin kung yung mga troubleshoot na mga kaya ko naman, Yes. kaya naman namin mag-asawa. Ang Bulak Rib, one call away lang. Nandyan sila. Hindi sila nagdadamot ng dunong nila upang ibahagi din sa amin ng mga customer. Hindi lang kasi sila ay yung dealer na pagkatapos makabenta, wala na, bala ka. Sila hindi. After sales, nandyan pa rin sila. Tutulungan ka pa rin sila ng abot ng kanilang makakaya. So naranasan mo din, ma'am, na sa loob ng isang araw, 3 beses ka tatawagan ng customer service namin. Oh. Hindi lang tinatawagan, sir. May kasama pang ano yun, yung sa Viber chat. Kami po ay may isang ruling. Kailangan sa loob ng isang buwan, meron kaming 6 na beses na message sa inyo, 6 na beses na call. In order for us to make sure na every step of the way guided, because ganyan po ang aming brand na kinikerry. Our partner, Big Wash, and our brand LG wants us to execute all necessary means to make sure that our client is guided every step of the way. Ganun po ang core mission ko din po bilang chief laundrypreneur ng Bulak Rib, dahil naranasan ko din pong magsimula nang wala pong nag-guide. At tinatak ko po yun. Pag nagkaroon po ako ng mga customers, sisiguraduhin ko po gaano man sila kadami, i-guide ko po sila kahit anong mangyari. Ngayon po na may 4 na branches na kayo, ano po ang itinuturing ninyong biggest achievement sa pagpasok nyo sa pagiging billionaire? Yung blessings na pumapasok sa'yo araw-araw, nang higit pa doon sa inaakala mo. Pero alam mo yung blessings na higit pa doon sa ipinagpipray mo. Sabi ko, Lord, napakabuti mo dahil ibinigay mo sa amin ng pamilya ko ang business ng laundry at katuwang ang Bula na hindi kami pinabayaan. Guided talaga kami ng Bulak Rib at ng team. Ano ang nagbago sa buhay mo? Marami. Natuto na pahalagahan kung anong mayroon ka, pahalagahan kung ano yung blessing na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon, kung ano yung mayroon ka, maging grateful ka sa Panginoon, sa kasama mo sa hanap buhay, sa mga kaibigan, Sa mga customers? sa mga customer ko, at sa staff ko. Kasi hindi rin tatakbo ang Daisy Laundry Shop kung wala din sila. Yung staff mo, yung manpower mo is Yes. the core business. Yes, sir. Ano po yung mabibigay niyong payo sa mga future laundrypreneurs po natin? Din unang-una, ipag-pray nyo sa Panginoon. Din kapag ang business na laundry shop ang ipagkaloob niya sa inyo, maging consistent lang, pagandahin ang serbisyo, mahalin ang trabaho, at higit sa lahat, magpasalamat sa Panginoon kung ano yung mayroon tayo. Miss Daisy, meron po tayo ditong challenge, no? Para sa aming mga guest billionaires, laba o bawi. Magbibigay po ako ng 4 na scenarios. Laba ang isasagot mo kung sa tingin mo ito ay ang tama. At bawi naman kung sa tingin mo ay mali. Ready ka na? Okay. Number 1, kailangan mo agad ng milyon-milyong kapital para makapagsimula ng laundry business. Laba o bawi? Bawi. Bakit po? Di naman kailangan ng milyon-milyon, sir. Sabi mo nga po kanina, it all started with 1 set. 1 to 2, sapat 1 to 2. na. Sapat na. Opo. It means kung kinaya mo, kaya din nila. Yes, kaya nila. Why not? Ulitin natin, kung kinaya mo, kaya din nila. Kayang-kaya nila. Yun. Scenario number 2, ma'am. Mag-start ng ganitong negosyo kahit zero experience ka, laba o bawi? Laba. Bakit po, ma'am? Kasi nandiyan naman si Bulak Rib upang turuan ka. Hindi po yan scripted. Hindi yan scripted. Wala yan sa script. Scenario number 3. Customer service is the key to success. Laba o bawi? Laba. Laba.
Yes po. Kasi po, the same po ng katulad po namin, yung pagbibigay namin ng customer service sa mga katulad ninyo pong customer namin, ganun din po dapat kayo sa mga customers ninyo. And to any kind of business, customer service is the key. Ayan po. Yes. So, sorry ma'am, ako na sumagot para sa iyo. Number 4, importante ang regular maintenance ng machine natin, laba o bawi? Laba. Laba. Yun ang buhay ng machine eh. Ang maintenance niya. Kasi parang tao yan eh. Pag di mo pinakain, gagana ba yun? Ganon din naman ang machine. Yeah. Kailangan din ng maintenance yan. Miss Daisy, may expiry date ba ang pangarap? May deadline ba ang pagsisimula muli? Walang deadline at wala ring expiry ang pangarap. Habang may pangarap ka, may pag-asa kang lumago, may pag-asa kang magkapera, may pag-asa kang yumaman, may pag-asa kang makamit lahat ng gusto mo sa buhay. Infinite possibilities. Yes. Napakagandang pakinggan natin si Ma'am Daisy Echapare. Grabe yung mga natutunan namin ngayon. Napakinggan namin, no, coming doon sa pagkalugmok, yung pundasyon mo, ni-rebuild mo ulit sa tulong ng pananampalataya natin sa Panginoon. At the same time, sa mga taong nakapaligid sa iyo, Bula Crave is also thankful to hear your story. Nabigyan na naman ng isang kurot yung puso namin na lalo pang pag-igihan ang pagtulong namin sa mga customer namin at mga laundrypreneurs po na katulad ninyo. Sa mga nanonood, patuloy po naming pag-iigihan ang aming serbisyong totoo at tunay para sa mga gustong umahon at magkaroon ng bagong pag-asa sa kanilang negosyo. Alam na po natin ang sagot, mga kaibigan ko. Walang expiry date, no? Ang pag-asa at wala ding deadline po para sa mga taong lumalaban. Again, this is Vincent, your Chief Laundrypreneur. Always remember that hanggat may nagpapalit ng damit, may nagpapalaba. Hanggat merong naniniwala, may nagtatagumpay. Samahan nyo kami. Kilalanin pa natin ang mga taong nangarap, lumaban at nagtagumpay. Welcome to the life of The Bullien!